Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Meron po nilabas na order itong Regional Trial Court Branch 11, Balayan, Batangas. Sabi nung iba, ito raw ay subpoena para kay Yusek Claire Castro. Kasi kung matatandaan natin ay nagsampa po ito si Leandro Antonio Legarda Libiste ng civil libel laban kay Yusek Claire Castro, kay Clarissa Angeles Castro Sichung. So itong order daw na ito ay subpoena, pero hindi po ito subpoena. Kung iintindi niyo po nakasulat dito, ito po ay order po ng Regional Trial Court na inuutusan ang branch clerk of court na maglabas ng summon laban sa defendant. So hindi pa po ito naka-address kay Yusek Claire Castro. Ito po ay naka-address sa clerk of court ng Regional Trial Court ng Manila. So doon sa mga nagsasabi na subpoena ito kay Claire Castro, hindi pa po. Minsan naman basa-basa tayo. Basa-basa tayo. Hindi yung dakdak lang tayo ng dakdak, hindi naman natin naiintindihan. So ito pong order na ito ay inuutusan ang branch clerk of court na maglabas ng summon laban sa defendant. Dahil nasa labas ng teritoryo ng RTC Balayan ang address nung defendant. Ayan kasi ito yan. Let request to serve court processes be sent to the Office of the Clerk of Court, Regional Trial Court of Manila, which has jurisdiction over the address of the defendant at the second floor of the new executive building, Malacanang Compound, Jose P. Laurel Street, San Miguel, Manila. So ito ay hindi pa po ito subpoena kay Yusek Claire Castro, mga tangang mga DDS. Ito po ay pag-uutos lamang sa clerk of court na mag-issue ng summon o maglabas ng summon laban kay Yusek Claire Castro. So ibig sabihin, ipapadala ang request sa RTC Manila, Office of the Clerk of Court, para silang mag-serve ng summons sa defendant. So ayan po yan. Hindi nyo po naiintindihan. Marami kasi nagsabi, ayan meron ng summon kay Yusek Claire Castro. Hindi pa po. Lang po yan, order po yan ng RTC Batangas para dito sa Clerk of Court ng RTC Manila. Yan, mga bugok. Hindi pa po yan summon para kay Claire Castro. Ganito mangyari diyan. Ngayon, kapag kumilos na ang RTC Manila, itong Office of the Clerk of Court ng RTC Manila, okay, mag-a-assign sila ng process server o sheriff. Magsiserve ng summons plus kopya ng verified complaint sa defendant. Tapos, ngayon, kapag natanggap na ang summon, ang obligasyon ng defendant ay meron siyang 30 days para mag-file ng kanyang sagot sa korte. Okay? So, yun po yun mga kababayan. So, hindi pa po yan Hindi pa po yan subpoena kay Yusek Claire Castro. Magbasa naman kayo mga DDS kasi may mga nabasa akong comment. Yari ka Claire Castro, ganyan. Hindi pa po yan ang inuutusan po ng korte ng Regional RTC Branch ng Balayan, Batangas ay yung Clerk of Court dyan po sa RTC Manila. So, matagal pa pong proseso yan. Huwag kayo excited. Masyado kayo excited. Sa unang-una, wala namang kwenta yung reklamong yan. Wala namang patutunguhan yan. Kayang-kayang ibasura yan ni Yusek Claire Castro na ang balita ko siya magtatanggol sa sarili niya. Hindi siya kukuha ng ibang abogado. Sarili niya ang pagtatanggol niya. Ayun ang balita ko. Hindi ko lang alam kung nabago na yon. So yan mga DDS, mga bopols. Hindi pa po yan subpoena kay Yusek. Order po yan ng korte. Court to court. Ayan po yun. Then ito, pag-usapan naman natin. Etong ginawa ng mga DDS. Diyan po sa kanilang motorcade caravan dyan po sa EDSA. Ito yung sinasabi nilang one time, big time.
Ano nangyari sa one time big time ninyo? Ano ba nangyari din sa one time big time ninyo? Ano nangyari? Nagmotor-motor lang kayo dyan eh. Ikot-ikot lang kayo dyan sa EDSA. Tapos wala naman eh. Kung hindi pa ito kinover ng media, hindi pa nga malalaman. Ako nga, hindi ko alam eh. Hindi ko alam na meron palang ganyan. So walang ingay. Yung motor lang ang maingay. Kay bunganga ni Defensor at ni Sabit. Wala nangyari. Ano ba nangyari dyan? Ayan o. Ilang piraso lang kayo dyan. O, tingnan nga, lalayo nyo. Ano yung social distancing? Ha? Physical distancing ba yan? Walang ya. Physical distancing, pati motor. So walang kakwenta-kwenta. Etong kanilang one time big time. One time big time mo lang ya. Ilang piraso lang kayo. Hindi nga alam ng tao eh. Kasi kung one time big time yan na talagang malakihan yan, edi sana teka, sino yan? Ito ang big time. Sino kaya to? Si Bongo ba to? Itong may motor na ito. Ayan Ayan, baka ito si Defensor. Inuuto yung mga yung mga kasama sa motorcade. Siya, big time. Hindi natin alam kung sino to Ayan, tingnan niyo yung mouse ko. Ayan, big time Ganito yung motor nila Duterte, nila Bongo. Ewan ko kung saan galing yan. Baka galing dun kay sa Pogo. So, ito yung mamahaling mga motor, mga kababayan. Ewan ko kung sino to. Nang nangunguna, sa unahan nila yung mga malalaki mga pick-up. Tapos yung mga ordinaryong motor, yung dito sa likod, nag-iingay. So, yun yung ewan ko, magkano yung gasolina nyo dyan, budget mo sa gasolina. So, nag-iikot sila. Nag-iingay. Ming, 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 ming. Napatunog nila yung kanilang mga motor. Panawagan daw yon para pagpanagutin ang mga mandarambong sa kaban ng bayan. Mapapanagot nyo ba yan sa pamamagitan ng pag-ikot-ikot ninyo ng motor? Hindi nga kayo pinapansin ng mga tao? Tingnan ninyo, pinapansin ba sila ng mga tao? Wala nga pumapansin sa inyo eh. Nadaan-daanan lang kayo eh. Ito ba yung one time big time na sinasabi ni Sabit? Ito ba yung one time big time mo? Mike Defensor? Kapag ganyan, wala kang pag-asa manalo. Kaya ka lang naman nag-iingay dahil tatama ko sa 2028 eh. Wala nga Wala nga nanonood na tao, hindi nga sila pinapansin eh. Walang yan may ibang mga may motor doon, hindi naman sila sinamahan. Kasi, alam nyo guys, kung ito yung one time big time at ito yung para sa taong bayan, marami magpupuntahan, marami sasali, pero sila lang eh. Sila lang yung nag-iikot, sila lang yung pot. Mapapanagot nyo ba ang mga mandarambong sa kaban ng bayan sa pamamagitan na yung pag-pot nyo dyan sa EDSA? Pampadagdag lang kayo sa traffic eh. Diba? Pampadagdag lang kayo sa traffic eh. Wala naman eh. Meron ba nangyari? Di nga kayo pinapansin ng tao. Yung mga tao, di nga tumitingin sa inyo. Yung gwardiya, nakatalikod lang. So, ito nga pinagagawa ni Defensor at yung grupo nila. Wala ito mga kababayan. Papansin lang to, papansin. Kasi nga, balak nitong tumakbo mga kababayan sa 2028. Mukhang tatakbong mayor to eh. Hindi ko alam kung mayor, congressman o senador. Pero mga kababayan, mga taga Quezon City, alam nyo na ang gagawin ninyo. Kung kayo basta-basta magpapabudol dito kay Defensor, biglang sumulpot at tag-ingay. Diba? Biglang sumulpot at tag-ingay eh. Bakit? Kasi may sariling interes. Kaya kayo mga sumasali dyan sa mga sa mga karaban na yan, sige tanggapin nyo yung budget. Magmotor kayo. Pero ingat kayo Kapag mayroong mga sumita sa inyo, layo na kayo. Huwag na kayo makikipaglaban. Huwag kayong parang tanga na lulusob pa kayo. Huwag kayong kukontra sa batas. Sumunod lang kayo kasi sayang din naman yung budget. Baka binigyan kayo ng panggasolina, tapos pang merienda, baka may lugaw kayo pa uwi. Tanggapin ninyo. Pero huwag kayong para bang yung iba na talagang halos makipaglaban sa mga pulis. Huwag.
Kasi pababayaan lang kayo, hindi kayo iiwanan lang kayo sa area niya, hindi kayo asikasuhin ng mga yan. Kasi ang mga interest nila yung magpapansin sila. Kung hindi lang ito na cover ng media, wala namang mangyayari. Hindi nga alam na meron palang ganitong one time big time. Ito na ba yung one time big time mo, Chabit? Ito na yung one time big time? Walang pamansin sa inyo. Wala man lang ayan, nakatingin mga tao. Siguro sinasabi ng mga tao, ito na naman yung mga siraulo. Nagpo-pot na naman dito sa EDSA, wala namang mangyayari. Di ba? Ibig sabihin, wala kayong suporta sa taong bayan. Kaya wag niyong gamitin yung taong bayan. Sabihin niyo na naman, ito ang ginagawa namin ay para sa taong bayan. Mga ulol. Para sa sarili niyo yan, hindi yan para sa taong bayan. Okay, so yan lang po muna mga kababayan ng ating update. Ito nga sabi na raw, hindi sabi na kay Yusek yan, kay Clark Castro. Ano lang yan, order yan sa RTC Batangas to RTC Manila. Hindi yan, magbasa-basa kayo mga DDS ng Bopols. Tapos ito naman, yung one time, big time nila Mike Defensor, support. Kumbaga sa paputok, inaasahan nila pasabog. Nangyari, support, mas malakas pa Watusi. Walang suporta. Hindi talaga sila sinusuporta ng taong bayan. Sila lang yan. Sila lang, yung mga DDS lang. Yung mga membro ng mga Riders Club. Yung mahilig magbiyahe-biyahe. Iiwanan yung pamilya. Magbabike-bike, magmumotor-motor. Iwanan yung pamilya, pagbalik niya, gutom. Walang bit-bit. Lugi pa sa gasolina. Okay, mag-aaway sila ng asawa nila. Nasaan na yung natin? Pagkain, nagugutom na ako, napagod ako kakaikot dyan sa EDSA. Nasaan na yung tanghalian? Hapunan. Wala. Away pa sila mag-asawa. Kakasama dyan sa mga karaban-karaban na yan. So, yun lang po mga kababayan. So, palpak na naman ang one time, big time ni Mike Defensor at ni malamang kasama si Sabit dito. Wala Kahit ano talaga gawin nyo, hindi nyo kayang pambabain ng Pangulo sa pwesto. Hintayin nyo yung 2028. Maghintay kayo. Masyado kayo excited. Hintayin nyo ang 2028. At kung manalo, di panalo, congratulations. Pero kung matalo, sorry na lang kayo. Diba? Hindi yung ganyan. Sinasayang nyo lang oras ninyo. Para kayo mga tanga. Pot kayo sa EDSA, dagdag traffic lang kayo. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa pang-update. Ingat po tayong lahat. God bless po.